Mas nakararaming Pinoy na imbestigahan ng International Criminal Court o ICC ang war on drugs ng nakaraang Administrasyong Duterte. Patunay lang daw yan na marami tayong kababayan na gusto nang malaman ang katotohanan. Nasa frontline ng balitang yan si Elaine Fulgencio. Mas maraming Pilipino na ang sumusuporta sa investigasyon ng International Criminal Court sa war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa ginawang survey ng social weather stations noong Disyembre, lumabas na 53% ng mga Pinoy ang sang-ayon na imbestigahan ng ICC ang mga patayang may kaugnayan sa kampanya kontra droga ng nakaraang Administrasyong Duterte. Mas mataas ito kumpara sa 45% noong March 2023. Bumaba naman sa 21% ang tutol kumpara sa dating 24%, habang 26% ang hindi makapagdesisyon. Sa parehong survey, higit kalahati ng respondents o 57% ang naniniwalang dapat payagan ng gobyerno ang ICC na mag-imbestiga dito sa bansa. Ginawa ang survey mula December 8. Hindi ka paniwala. Hindi ako naniniwala na ganyan kataas yung rate na mga Pilipino na nais paimbestigahan si Tatay Digong dahil nga sa war on drugs. Accept the fact na yun talaga ang yun talaga ang nararapat na mangyari. Kumbaga crucial. Tsaka bakit iimbestigahan ngayon nga hindi siya nakaupo. Dapat nung nung patapos pa lang yung term niya, sinimulan na. Ayan na naman tayo sa survey ng SWS. Makita mo kung sino-sino lang yung yung in-interview o kaya alam na against kay FPRRD. Yun yung mga sinurvey o kaya man set up na kung sino yung mga i-interviewin. Tsaka hindi ganito. Nung December, sige, sabihin na natin nakapasok yung ICC. Ngayon, nagpapasurvey na. Tapos lumabas sa survey nila na maraming Pilipino ang gustong paimbestigahan si Tatay Digong doon sa war on drugs. Ganito kasimple yung konsepto Accept the fact lang. Kumbaga, yun ang nangyari. Mga nanlaban. Kumbaga, yung mga pulis na nandun na mismong nakakita o nandun sa mismong pangyayari, paano naman kung sila yung namatay? Kung sila yung nanlaban na yun, naunahan sila o kaya hindi sila magse-self defense, di naubos yung mga kapulisan. Kumbaga crucial yun. Tsaka bakit yung presidente si Tatay Digong yung sisisihin nila? Alam ng mga nagbebenta, yung mga namatay na yan, yung mga sindikato na yan na namatay, na nanlaban, alam nila sa sarili nila yung pinasok nila. Alam nila yung consequence niyan na kumbaga illegal, ang kapalit nun posibleng buhay. Kasi nga syempre marami silang napeperwisyo at naiingganyong mga tao, lalo yung mga kabataan sa maling landas. Hanggat na nagbebenta sila, marami silang parang kumakalat yung parang yung dumadami, napaparami nila yung nahihilig dyan. So, alam nila sa mga sarili nila, pati ng pamilya nila na nakakaalam at alam naman na nagaganon yung kapamilya na nagbebenta, hinahayaan nila. Tapos syempre, natural, kahit sa namang bansa, kapag nalaman ganon, huhulihin. Pag nalaban, kahit sa namang ganon kumbaga self-defense na lang. Tsaka, ang kagandahan dun binigyan na yan ng mga babala. Alam naman ng lahat yan ng tao sa Pilipinas noong tokhang, binibigyan ng chance yan. Kumbaga kakatukin o ipapatawag sa barangay para sumuko. Ang ganda nga nun meron ka pang chance kahit marami ka ng na anong tao na lason. So,
bakit bibigyan mo pa ng ano ng survey na para ma-DN si Tatay Digong? Siyempre, ito kasi mga ganito, merong utak sa likod niyan eh. Merong malakas na puwersa o kapit na nagpapaano niyan, na nagpapatuloy niyan, nagpapaimbestiga. Parang ganon. Katulad nga nung ICC, nakapag-imbestiga noong December, kaya nagulat ako. Tapos, syempre nakalikom na yun ng ibang mga ebidensya dun sa parang against kay Tatay Digong. Yung mga iniipon yan, panigurado. Pero kung sasabihin nila, katulad nitong survey na to, na mataas na yung rate, na maraming Pilipino ngayon ang gustong paimbestigahan si FPRRD ng ICC, ang awkward nun. Ilang beses pa ba o ilang times pa bang ipapaliwanag na hindi pwede yan mag-imbestiga? Marami ang nakapag-explain yan. At nilinaw naman sa lahat at alam naman ng lahat ng Pilipino na hindi nga angkop yung ICC o ibang lahi na kastiguhin ang isang Pilipino. At sabi nga rin ni FPRRD, magpapakastigo lang siya dito mismo sa kapwa niya Pilipino. Malaya naman kayong kumbaga litisin si FPRRD, sinabi naman niya basta nga Pilipino. Pero pag ganitong ibang lahi, may ibang intention yan. May ibang may ibang interest. Hindi nyo alam kung ano yung niyan, pumapasok sa mga utak niyan o may mga boss yan. Kasi may mga alliance din sa ibang lugar yan eh. Sa ibang bansa, lalo sa mga superpowers na bansa. Siyempre, pagka nabalitaan na, pinayagan ni kami ng Pilipinas na litisin to si Duterte. Ito tandaan nyo to. Nung panahon ni FPRRD, madaming ginulat yan ng mga politiko sa ibang bansa. Bukod sa maraming pinabilib yan, di nyo ba alam yon? Maraming tao sa ibang bansa, maraming politiko sa ibang bansa at mga leaders ang believe kay Tatay Digong. Kasi nga genius yan eh. Genius yan si Tatay Digong. Kaya maraming humahanga sa kanya. Meron pa nga ako napanood nun, di ko alam kung politiko sa ibang bansa na parang naging naging role model. Para bang hanga sa kanya kasi nga napakagaling niya sa politics. Tapos alam talaga yan ng mga leader sa bansa at mga presidente kung gaano kagaling si Tatay Digong. Dito pa kaya sa Pilipinas na kahit tanungin mo pa isa-isa yung mga Pilipino kung ano ang naging buhay nila noong panahon ni Tatay Digong payapa. Nung nag-survey nga din tayo sa Kalye survey natin noong nakaraan, ang sinasabi nila maayos ang pamamalakad ni FPRRD at straight to the point. Tapos nawala yung mga ganyan kasi nga natakot mga na bumait na. Di ba nga may mga iba pa nga niloloko sa mga TV. Taba mo na, tumaba ka na yung mga adik nung panahon ni Duterte nagtabaan na. Naging naging memes pa kumbaga kasi nga totoo na maraming tumaba nung panahon ni FPRRD. Ako din nababalitaan ko yun kasi wala ako sa wala ako lagi sa bahay nagtatrabaho ako sa mall nun. Pero yung mga balita kahit sa mall na chichismisan yung mga katrabaho ko doon, yun nga na talagang maganda ang pamamalakad ni FPRRD. At kung may nababalitaan nga sila na may namamatay, sinasabi ng mga naririnig ko na chichismisan doon na empleyado din, kasalanan kasi nila, sinasabi ganon, kasalanan daw nung mga addictos kasi nga nagbebenta sila. Kumbaga yun yung consequence nila. Kumbaga magpapakabait ka lang, hindi yung paginawa. Mas pinili mo pa yung alam mo magdedelikado ka. So ganun nga yung kahit sa ibang bansa ganun din naman eh. Kunyari sa Amerika, magbenta ka doon. Kahit taga doon ka, citizen ka doon, huhulihin ka rin. Pagka nanlabang ka, huhulihin ka. Talagang tatamaan ka. Nakikita din naman natin sa mga balita yon. So itong sa survey, hindi ko alam kung bakit natuloy to.
merong nasa likod niyan ng ano na yan, ng survey na yan.